Alright mga boss, good day, and today's vlog is another DIY na naman tayo or do it yourself sa ating motor na Pantra Classic na Yamaha YTX 125. Ang pinakasimpleng DIY na magagawa ng kahit sino man na hindi na natin kailangan ng expertise ng mekaniko, na pwede mo ring gawin kahit saan basta't meron kang sapat na tools na kailangan para dyan. Ito ay ang pagpalit ng used engine oil. Alright, so ayan mga ka-riders, at ito na po yung mga tools at syempre yung ating bagong engine oil at oil filter. So kailangan natin ng pliers, 8mm combination bolt driver, 10mm na socket wrench driver. Mamaya papaliwanag ko bakit meron yan. Tapos open and close wrench. Tapos of course yung ating oil filter at itong ating lagayan ng used engine oil. Syempre kailangan yan pang salok. At itong ating imbudo or panel na tinatawag kung saan natin nilalagay itong ating bagong engine oil. So dyan natin padadaanin. Alright? So yan na po ang ating set para sa pagpalit ng used engine oil. So ganyan lang po mga ka-riders. No? Kailangan naka-ready, prepare na yung gamit natin pagka tayo ay magdi-DIY. Alright, so simulan na po natin. Alright, so ang una natin gagawin ay ilalagay natin yung ating lagayan ng ating lumang engine oil. At ang pagbukas pala nitong bolt sa ilalim, pa-clockwise po yan mga ka-riders. Tandaan niyo po, pa-clockwise. Tapos pag pahigpit na mamaya ay pa-counterclockwise naman. At ang size po ng ating ginamit na close and open wrench ay 17mm. Alright, so ayan, tumagas na at hintayin natin siyang ma-drain totally. Tapos saka tayo magpo-proceed sa next step natin. Alright, so tapos na tayo sa first step, which is yung ma-drain totally yung used engine oil. At next naman ay dito tayo sa pagtanggal ng oil filter, yung lagayan niya. No? So gagamitan natin ng 10mm socket bolt driver kasi po yung stock niyan is 8mm lang. Pero na-loose thread ko po yun last time. No? Kaya yan po ang ginamit ko. Meron akong extra. Pero yung bolt niya, yung thread niya is ang size 10mm. Sa stock kasi niyan mga ka-riders, 8mm lang po yan. No? Yan, yung tatlo na yan. 8mm lang po yung stock. Pero ito, na-loose thread ko nga. Kaya ginamitan ko ng 10mm na bolt. So, bali, 10mm lang po yung bolt niya. Pero yung thread niya, yung mahaba, same lang po kung ano yung sa stock. So, again, yung size po ng stock na bolt niyan is size 8mm. Alright, so sa part na to mga ka-riders, ang pagluwag nito or yung pagtanggal ng bolt ay pabaliktad naman. Pa-counterclockwise po. Tapos pag hihigpitan mo na mamaya, pagka mapapalitan na natin ng used bagong oil, pa-clockwise naman. So tandaan nyo po yan ha. Pa-counterclockwise pagka tatanggalin nyo yung bolt na nasa oil filter. Alright, so ayan at natanggal na natin, no? Nabaklas na natin, nabuksan na natin at ito po yung used oil filter, no? Sobrang itim na. Ayan. So ayan po at ito yung itsura sa mga hindi pa nakakaalam at mga nagbabalak na bumili ng motor nito. Para sa baguhan, ito pong itsura ng ating cover para sa oil filter. Meron po yung parang rubber, no? Yan po yung magsisilbing parang silyado para humigpit at para hindi magkaroon ng leak or tumulo yung oil na ilalagay natin dito sa may oil filter. Alright, at ito naman po yung itsura ng ating lagayan ng oil filter. Ayan, meron po yung guide, no? 3 butas. Actually, 4. Yung pang-4 na yun, yun yung kung saan dumadalo yung oil para mag-circulate sa buong makina. Alright, so dito sa bandang ilalim, ito yung kung saan yung bolt na 10mm na mahaba yung thread. Ingatan nyo po yung part na yan kasi nalulose thread yan. Huwag nyo masyadong higpitan or yung basta yung sakto lang, huwag yung sobrang higpit. Kasi pag sobrang higpit at tumunog yan, bali na po yun. Ingatan nyo po yun. Alright, so next step natin, bubuksan na natin yung ating dipstick. No? Ito yung nagsisilbi nating guide pag mag-check tayo ng oil kung nabawasan ba or konti na lang ba or kung okay ba yung kulay, no? Ito yung parang guide natin. Dipstick tawag dito. At syempre,
lilinisin na rin natin yan. At meron pa po itong thread Yan, may thread po yan na rubber. So huwag nyo po hayaan mawala yan kasi pag yan nawala ay may possibility na mag-leak, no? So tandaan nyo po yan, huwag nyo pong hayaang mawala yan. Kasama po dapat palagi yan dyan. Alright, so mamaya dyan natin padadaanin yung bagong engine oil dyan sa lagay ng dipstick na yan gamit yung funnel or imbudo. Alright, so lilinisin na natin yung lagayan ng oil filter as well as yung lagayan ng dipstick. Kung meron kayong or air pressure na tinatawag, mas mainam yun mga ka-riders kasi pwede nyong bugahan yan, yung lagayan ng dipstick. Pwede nyong bugahan para yung oil residue ng lumang engine oil ay talagang bumuhos at matanggal. Ngayon kung wala naman, gagamitin nyo agad yung motor, tulad ko, nagamit yung motor na to, okay lang din naman yun. Importante ma-totally drain, mawala talaga yung used oil. Ngayon sa paglinis, ako hindi ko na sinasabon. Pinupunasan ko na lang as long as malinis talaga siya. Ngayon kung gusto nyo sabon na, nasa inyo naman po pero dapat panlawan nyo ng maigi. Huwag nyo hayaang may maiwang sabon or anything na makakasira sa makina ng ating motor. Alright, so tapos na tayo sa procedure na pagbaklas, tanggal at buhos ng used engine oil. Ngayon naman ay magsasali na tayo ng bagong engine oil. So sa pagsali ng bagong engine oil mga ka-riders, tip ko lang sa inyo, huwag masyadong ma-excite. Ibalik nyo po muna yung bolt na tinanggal natin sa ilalim ng makina. Baka matulad kayo sa akin, katangahan ko, nung sobrang excited na ako at nilagay ko siya, hindi ko pa pala na ibabalik yung bolt sa ilalim. Ayun, may bumuhos ng konti. Buti na lang may extra pa akong engine oil na nasalin ko pa rin lahat. Sa pagsalin pala ng bagong engine oil mga ka-riders, tandaan nyo po, 1 litro na yan. Buhos po lahat yan, walang labis, walang kulang. 1 litro po ang ating ilalagay sa makina ng ating motor. Alright, so ayan, malinis na. At ito pala, itong ating bolt sa ilalim ng makina ng ating motor, mayroon po yung washer. So huwag nyo po yung mawala yan kasi nakakatulong po yan para humigpit at mag-secure, masil sa ilalim ng makina ng ating motor. So huwag nyo po kaya mawala yun, dapat magkasama po yun kasi malaki na itutulong ng washer. Alright, again sa pagbalik at paghigpit, pa counterclockwise po yan. At ulitin ko po, sa paghigpit, dapat yung tama lang. Huwag masyadong mahigpit dahil pagka po yan ay na-loose thread at nasira ay nako, malaking problema po yan, tatagas yung oil natin dyan. Alright, so na-secure natin sa ilalim. Ngayon naman ilalagay na natin ating bagong oil filter at ilalapat nyo lang po yan. Napakasimple. I-spring doon sa may bilog, yun yung nakaharap, lalapat lang po natin. Ganun lang po kadali, napakasimple. Saka na po natin ilalagay yung kanyang mga bolt. Sa paglagay ng bolts, napakadali lang po. Nasa inyo kung saan unahin nyo, pero ako ang nilalagay kong una ay yung pinakamahaba ang thread, para mas madali. At huwag nyo muna higpitan, yung tamang higpit lang muna. Mamaya nyo na higpitan pag nailagay nyo na yung 3 bolts na yan. Right, so ganun lang kadali mga ka-riders, napakasimple. Ito yung pinakamadaling DIY na kaya natin gawin, na hindi na natin kailangan ipagawa pa sa mga magagaling na mekaniko. Ngayon, kung merong mga overhauling o yung gusto kayo isabay tapos parang gusto nyo rin palitan yung engine oil, pwede naman po yun, pag hindi nyo po kayang gawin. So wala namang problema doon. Yun nga lang, babayad ka talaga sa labor, tapos yung mga parts pa, ganun po talaga pagka idadaan natin sa mekaniko. But make sure pag magpapaayos kayo, dun po kayo sa mga trusted mekaniko na kakilala nyo. Tulad ko, kakilala ko si Ryan at yung isa pa, pero si Ryan yung pinaka-trusted ko. Alright, so ayan, ilalagay na po natin ang ating bagong engine oil. So ganun lang kadali, di ba? So paglagay, 1 liter, buhos po lahat at hintayin nyo na maubos at talagang wala nang tumagas at totally naisali na po natin sa makina ng ating motor. Alright, so pagdating naman po sa pagpapalit ng engine oil, marami pong ibang brand like yung Shell. As long as yung viscosity, yun po yung dapat recommended. Kung ano yung recommended na para sa ating YTX 125, yun lang po ilalagay nyo. Ang isa pang engine oil na pwede pag hindi available yung business type sa Yamalube yung performance type, yung pang sniper, pwede rin po yun. Minsan nagamit ko na rin po, pero ito ang pinaka-recommended, yung business type para sa YTX 125. Yan, ganyan lang kadali mga riders. Parang ipinatong ko lang siya sa kickstarter ng motor. Tapos yan na, tuloy-tuloy na po yan, Buhos na po lahat yan hanggang sa maubos at
pwede natin magamit later on. And at pagkatapos, saka natin ibalik yung dipstick. At sa pagbalik ng dipstick, huwag din po masyadong mahigpit, yung tama lang. Yung saktong higpit lang, kasi pag na-loose thread din yan ay mas mahirap. Kasi dyan tatapon yung engine oil natin. Alright mga riders, at yan po ang aking pangalawang DIY or do it yourself for this year 2025, ang pagpalit ng engine oil. Alright mga riders, at hanggang dito lang po ang aking video, at maraming salamat po sa panonood, at Renzo Classic po. Grazie.